gawin lang yun kung gusto ng gobyerno natin. Yung pag-issue ng visa, yung Philippine visa doon sa mga konsulado natin sa China. Ewan ko, 4 yata yung consular offices natin sa China. Isa sa Beijing, sa Shanghai, sa Chongqing, sa Guangzhou, at saka sa Xiamen. 5. Naku, ang hirap makakuha ng Philippine visa. Yun ang reklamo ng mga ibang mga gustong lumalaw dito sa Pilipinas. Maliban dyan sa negative na mga balita ng visa border situation. Yung pa rin ang isang malaking problema. Samantalang sa China ngayon, gusto mong magpunta sa China, mag-turista, punta ka lang dyan sa Chinese Visa Center. I-download mo lang sa internet yung mga tapos makukuha mo within 3 days or 5 days. Ang unang-unang ginawa ng app ko, ewan ko lang kung maalala nyo ito, but you can search it in the, sa history. Nagkaroon tayo ng malawakan na baha dito sa Central Luzon ng araw. Wala pa yung mga nakikita nating mga deki-deki dyan na flood control projects na yan. Nung bumaha ang Central Luzon, wala tayong makain na bigas. Sobra yung talagang hirap natin, no? Wala rin tayong basta-bastang mabibiling bigas sa merkado. So, ang nangyari niyan ay China ang nakapagbigay ng 100,000 toneladang bigas na itinaan mo na yan sa Canada tapos dumating dito sa Pilipinas. At malaki ang naitulong ng app doon sa pag-aangkat ng bigas na yan. Hindi ko nababanggitin kung sinong negosyante kung araw ang nakakuha niyan, pero may effort ang app ko. At doon nag-umpisa yung magandang relasyon ng Pilipinas at China. So, 22 years na, 23 years na, mag-usap-usap talaga yung ASEAN. Kasi ang problema dyan sa South China Sea, hindi lang problema ng Philippines at China yan. Problema yan ng buong region sa ASEAN at saka sa Asia, Indo-Pacific area. Ang isang nakikitang balakid kasi dyan ay kung yung mga malalayong mga bansa sa Asia, yung mga tinatawag natin mga gayo dito sa Asia, ay makikialam sila sa usapan dito. Doon hindi pumapayag pati ilang membro ng ASEAN. Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand. Ang gusto nila, pag mag-usap-usap, ito lang mga bansa na nasa Asia. Kasama ang China, kasama ang Japan, kasama ang South Korea, North Korea, at saka yung ASEAN, dahil at saka India. Kasi ito yung mga bansa na magiging ang kanilang interest ay maapektuhan kung pagkakaroon ng hidwaan at magiging magulo yung sitwasyon. Ang apektado rito ay tayong mga bansa na nasa Indo-Pacific area. So, yun ang tinitignan natin na hopefully maayos na yung butong kanda dyan sa South China Sea. Ito naman sa panig ng app ko, ano na kami, 23 years na kami, practically ang app ko. At tinutuloy-tuloy namin yung mas aktibong people-to-people exchange program. Iniimbita namin yung mga ibang mga batang mga Chinese students, scholars, artists, katulad na nakita nyo ngayon, yung mga cultural presentation, para maipaabot naman yung mga talento nila at saka kultura nila at maintindihan natin mga Pilipino kung ano yung katulad ng pinakita kanina, yung the art of yung calligraphy, which is already more than 5,000 years old yan. Ang mahal niyan, yung gumawa lang sila ng calligraphy, akala natin parang buhit-buhit lang na gano'n. Pero pag ang gumawa, master niyan, pag ibinibenta nila yan, maabot yan ng 100,000 yan. Ang bawat isang papel lang yan. Pero yan yung dapat na matutunan din natin. At yung tutunan din natin, katulad itong mga bata to, nakikita nitong table na ito, yan mga bata na Pilipino yan, na pinadala namin sa China para makita naman nila at maipromote naman nila yung Philippine culture dito sa probinsya ng Fujian nung nakarang buwan. Sir, this kind of event, how important sir sa tie-up ng Pilipinas at China? Well, tuwang-tuwa yung Chinese embassy dito sa inumpisang project ng APCO na i-recognize yung mga Pilipino na nakagawa ng mga sakripisyo at kanilang mga aksyon para
para mai-promote yung understanding at magkakaibigan, magkakaunawaan, magkaibigan ng mga Pilipino at mga Chino. At kailangan namin ang partisipasyon ng Chinese Embassy dito kasi pag nag-judge kami kung sino magiging mga awardees, hindi naman namin alam kung ano ang ginawa ng mga Pilipino ito doon sa China. Ano bang ginawa nila dyan? Can you give us evidence para talagang sila ay qualified sila na karoon ng lalong-lalo na pag pinag-usapan natin yan yung Hall of Fame Award, kailangan yung ang China ay tanungin din namin. So ito ngayon ang 5-year program na namin ito with the Chinese Embassy na pinibigyan natin ng awards yung mga Pilipino. Yeah. Sir, what's the symbol of this event, sir? In the sa relation ng Pilipinas at Kasi nauna kasi itong ako na na-organize more than 53 years ago. At ito rin yung asosasyon na sabi natin na siyang gumawa ng unang paraan para makapag-usap yung gobyerno ng Pilipinas at sa China 50 years ago. So after yung mga ginawa ng APCO noon ay nag-umpisa yung gobyerno ng Pilipinas na makipag-ugnayan na rin sa kanilang counterpart. Ang unang-unang ginawa ng APCO ay mapula kung maalala nyo ito, but you can search it in the, sa history. Nagkaroon tayo ng malawakan baha dito sa Central Luzon noong araw. Wala pa yung mga nakikita nating mga deki-deki dyan na flood control projects na yan. Nung bumaha ang Central Luzon, wala tayong makain na bigas. Sobra yung talagang hirap natin, no? Wala rin tayong basta-bastang mabibiling bigas sa merkado. So, ang nangyari niyan ay China ang nakapagbigay ng 100,000 toneladang bigas na idinaan mo na yan sa Canada tapos dumating dito sa Pilipinas. At malaki ang naitulong ng APCO doon sa pag-aangkat ng bigas na yan. Hindi ko nababanggitin kung sinong negosyante kung araw ang nakakuha niyan, pero may effort ang APCO. At doon nag-umpisa yung magandang relasyon ng Pilipinas at China. So, yun ang ating ginagawa ngayon. Pakikipag-ugnayan. Ito katulad niyan, yung ating special envoy sa China, si Ambassador Benedict Chico at saka si Bernard Mo. Itong dalawang special envoy natin na ito at saka yung mga dating naging special envoy natin sa China ay kinakausap ko sila. Tulungan natin ito. Kasi hindi natin pwedeng baliwalain yung ekonomiya ng China at yung kanilang pwedeng magawa para matulungan ang bansa natin. So, yung APCO malaki tulong yan. Katulad din sa edukasyon, itong ma-exchange program natin. Kaya isa din sa award din natin ngayon, yung bagong teacher na. Nagulat siguro kayo, pero yan yung mga silent heroes natin ng mga Pilipino. Yung promotion ng education, culture, business, tourism, walang politika dapat dyan. Meron man tayong hidwaan sa ngayon, maliit lang yan yung problema natin para sa mas malaking relasyon natin with China at yung mga negosyanteng mga gusto nating mamuhunan dito sa Pilipinas. Itong masakit na mas maraming mga Pilipinong negosyante ang nag-i-invest ngayon sa China kesa sa mga Chinese businessmen na nag-i-invest dito sa Pilipinas. Kaya pag nag-uusap po yung mga yan, magkausap ko itong mga nagpro-promote ng, let's say, yung Chinese Council for the Promotion of International Trade. Kinakantsawan ko sila. Niyayabangan niyo ako lagi, sabi ko na ganito, pero mas marami kaming investment dito sa China kaysa sa investment ninyo dito sa Pilipinas. Pagkwintay natin dollar to dollar, mas malaki ang investment ng Philippine businessmen sa China kaysa sa Chinese businessmen dito sa Philippines. Yun ang hindi dito nila. Pero hindi natin masisi itong mga Filipino businessmen. Sabi nila sa akin, marami rito mga nandito kanina, maganda kasi yung business climate or environment sa China. Alam naman natin yung mga negosyante. Siyempre gusto nilang kumita sa kanilang mga investments. Pero ganun din
visa, education. Marami tayong matututunan sa China in terms of knowledge natin sa technology, engineering, mathematics. Ang pinaka-advance ngayon sa buong mundo pagdating sa construction ng kahit anong infrastructure, maging kalsada man yan, tulay, power plant, China ang nakuha. Talo ang Amerika, talo ang Europa. In fact, yung mga malalaking mga construction na projects sa ibang bansa, Africa, South America, Europe, ang mga contractor dyan, mga engineers, karamihan Chinese. So, sir, despite the differences, sa tingin nyo, mas dapat tayong tumutok kung saan mas magkakaroon ng kolaborasyon at Yes. mapapay Oo. yung ungnayan ng Pilipinas. Meron tayong kasabihan keep your friends close to you, but keep your enemies closer, di ba? Kailangan mo lang usapin yung hindi kayo nagkakaintindihan. Ang problema, pag hindi tayo mag-uusap at mag-iisnaban na lang, na kanya-kanya na lang ng kung saan direksyon ako. Hindi natin pwedeng gawin na yun ngayon dahil masyadong malakas yung ekonomiya ng China. Kaya lahat ng ASEAN countries ngayon, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Cambodia, Singapore, lagi nilang nililigawan ng China. Dito kayo pumunta sa amin. Dito kayo magnegosyo sa amin. Dito nyo papuntahin yung mga turista ninyo. Yun din ang isang problema natin ngayon nga pala, yung problema ng turismo. Masyadong mababa yung mga dumating na mga Chinese tourists dito sa Pilipinas sa loob ng 2 taon. Lalong-lalo na itong taon na ito. Itong taon na ito, yung first 6 months, itong first 5 months, masyadong mababa yung arrival ng Chinese tourists. Well, maraming kadahilanan dyan. Yung mga negative report tungkol sa political instability, kidnapping, criminality, at saka yung isa, ito, madaling gawin lang yun kung gusto ng gobyerno natin. Yung pag-issue ng visa, ng Philippine visa doon sa mga konsulado natin sa China. Ewan ko, 4 yata yung consular offices natin sa China. Isa sa Beijing, sa Shanghai, sa Chongqing, sa Guangzhou, at saka sa Xiamen 5. Naku, ang hirap makakuha ng Philippine visa. Yun ang reklamo ng mga ibang mga gustong umalaw dito sa Pilipinas. Maliban dyan sa negative na mga balita ng peace and order situation. Yung pa rin ang isang malaking problema. Samantalang sa China ngayon, gusto mong magpunta sa China, mag-turista, punta ka lang dyan sa Chinese Visa Center. I-download mo lang sa internet yung mga tapos makukuha mo within 3 days or 5 days. Kompleto ka ng dokumento. Wala na ibang tao. Yung mga problema na mga tao.